Okay, good evening. Welcome po sa CAD Pinoy natin na night class. Bali yung i-continue lang natin yung sa animation kasi to. Again ko lang sa inyo na fully max yung natin muna. Kasi dito tayo mag-animate pati yung ng camera, pati yung mga sequence, pati yung curve editor, ituturo ko sa inyo 'yon. Anong gamit nun at bakit kailangan talaga ng. Tapos meron tayong mga scripting kasi sa animation. As animator, kailangan nyo talaga mag-customize. Lalo na yung mga controller, kailangan natin yon. Tapos yung max kasi, ang dito is yung timeline, no? So ito yung timeline. Na-discuss ko na to last Friday, di ba? Nagano tayo. Meron pa tayong dito, no? Last time, yung auto key mode lang yung ginamit natin. Okay, ngayon, ko na naman yung difference between auto key mode tsaka yung set key lang, no? Which is nandito. Kaya actually yung set key, parang manual. Okay, maraming usage to actually. Yung timeline na to, ito yung pinaka kasi ng max. Dali set key. Okay. Yung timeline na to, ito yung pinaka timeline niya. Ko lang mayroon ditong tinatawag na keyframe, no? So 0 to 100 yung default. Ang ganyan. Pero pwede nyong yan, 'di ba? Last time sabi ko sa inyo mag-right click kayo dito or pwede rin kayo dito mag-click, no? Yung right click tsaka click dito, iisa lang 'yan. Okay? Tapos right click dito, ganun din. So, yung shortcut natin, either mag-right click lang kayo anywhere dito or pwede kayo mag-click dito sa time configuration. Okay, di-discuss muna natin to. Kasi ang iba sa inyo hindi alam kung ano yung frame rate na tinatawag. Sino bang alam frame rate? Kasi yung frame rate, di ba naka-default tayo ng NTSC format, mayroong film, mayroong PAL. Okay, notice kayo pag nag-change tayo ng film, okay, let's say ganyan. Okay, notice kayo sa timeline dito sa baba. Again, nag-change, di ba? Okay, yung PAL format, yan po yung para sa mga nagiging na siya hanggang 90. Okay? Hanggang 83 lang pala, sorry. Okay? Yung NTSC, yan yung 100. So may time difference sila in terms of frame rate. Pero ang kasi natin is kadalasan ginagamit natin NTSC. Pero yung PAL, okay, again mostly gamit sa games, yung PAL. Okay? NTSC mga video format saka mga ganyan, no? Pero tapos itong dalawa, to by region. Kung sa Japan kayo, PAL normally yung ginagamit sa screen. NTSC normally sa US, mga ganyan. Okay. So ito po yung frame rate, no? So yung gagamitin natin NTSC format. Pasok mo sa. Okay. Tapos meron kayo ditong option, no? Either mag frames or mag dito, no? Seconds, pwede rin. Notice ka nag-change tayo by time. Or pwede frame, plastic, ito yung S20, magaganyan. Pero normally gagamitin natin by frame. Okay? Depende lang sa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo by time, pwede rin kayo mag by time. Ganyan. Okay? Pero normally, ang gagamit ng mga natin is ito frame kasi mas madali sa atin. Lalo na pag animate natin. Okay? So, yung playback naman, nakikita niyo ito last time, di ba? Yung parang nagsuslow mo yung natin, movement. So, pwede kayong mag-change ng speed. Pero ito, hindi siya nag-a-affect sa final output nyo. Playback lang to sa screen. Okay? Ito lang yung purpose nun, no? Okay. Tapos, meron tayo ditong real-time, active viewport, no? Naka-check lahat to. What if kung yung real-time, i-uncheck out, notice ka mo, let's say, cancel ko Okay. Let's say, meron ako ditong teapot muna. animate ko lang. So, auto key lang ako. Move. Okay, move ko lang dito. Let's say, kokopyahin ko to. Select ko to. Hold shift. Left click drag. Tapos dyan. Okay. So, ang ginamit ko, kinopya ko lang yung keyframe dito, papunta dito, para meron akong animation na ganito, no? Loop. Order na daw. Pause muna natin, Okay, so, yung kanina kasi, yung sa auto, okay, ito yung animation natin. Okay. Notice kayo sa real time, yung real time, okay, lahat, di ba? Lahat sila nagmo-move, okay? Dito yun, nag-uncheck ako dito. Pag real time,
Halos lahat yan, pag okay. Yan. Bakit kaya hindi ito? Hindi siya nag-move, di ba? Kasi nasa harap naman tayo eh. Wala naman tong ano eh. Kumbaga yung movement, nag-move na siya actually. Kaso sa front lang. Okay? Yung mga ito, kasi pwede nyo naman tong i-discover lang eh. Hindi naman siya, no? Kung gusto mo active viewport lang, let's say uncheck natin to. Okay, tinanggal ko yung loop para one play lang siya. Meaning, pag nag-play ako, isang play lang. Okay, pero pag naka-check yung loop, okay, ulit-ulit siya. Yan siya. Okay? So, preference yun. Hindi naman yan necessary na kailangan nyo talaga yon. So, yung active viewport only, kung naka-check to, notice kayo yung gumagalaw itong viewport lang. Kasi yan yung active. Okay? So, dito, for example, nag-click ako dito. Siya yung active, siya lang gumagalaw. Okay? Mas paano sa memory yan, sir? Ano? Oo, mas makasave ka sa memory. Kasi hindi sila lahat. Kasi kung lahat yan, okay. Okay. Paano pag quality? Set ka ng quality na video? Hindi pa. Yung sa video, sa output yon. Pag nag-surrender ka na side. Sa ngayon, ano muna tayo sa animation tools. Kasi importante to. Yung gagawin kasi natin, architectural, gagawa tayo talaga ng street. Tapos may mga may mga tao. Tapos may mga sasakyan. Yung sasakyan, may rigging tayo sa sasakyan kung paano i-drive. Kasi dito lahat eh. Kasi ngayon, ang Max, equipped na to para sa kumbaga lahat pwede mong gamitin, keyboard, parang puppet. Bili ka naman Parang joystick. oh my god. Hindi muna. Ano muna kayo kasi importante, alam nyo lang yung idea. Kailangan pa rin yun, joystick? Oo. Pag sabi. Mo na bela, gano'n? like for example, nagpapalipad ka ng helicopter, kailangan mo 'yon. Gusto mo mag-drop? Maglaro ka. Simulation, oo. Pero sa animation. Sa animation kailangan natin 'yan. Kasi ikaw magko-control ng sasakyan eh. So, nasa loob ka ng Kaya sasakyan. yung 500, Parang naglalaro ka na, 5,500. Naglalaro ka ng game. Habang isa-set up mo Hirap. ng animation? Oo. Nandiyan na siya. Doon ka mag kasi merong, katulad dati, yung project namin, isang buong city. Gusto ng client, parang nagda-drive siya ng kotse paloob. Makikita niya. So, yun, i-control mo yung sasakyan para mag-roam around ka sa city. Ganon. Hindi na, embed na dito. Uy, galing. Nandito na sa Max. I-ano lang natin. Unahin muna natin yung animation kasi importante to. Okay. Dito naman sa meron tayo dito sa timeline. Tanggalin ko lang yung Pag nag-right click ako dito, ito yung animation frame nyo. Last time pinakita ko yung computation, di ba? Kung ilang frames kailangan sa isang minuto. Naalala nyo yun? Okay, so yun yung computation. Okay? Pwede kayo mag-encode dito ng frames or pwede rin kayo gumamit lang dito ng timeline. Okay? Meron kasing shortcut dito. Yung shortcut is Control Alt. Okay, left click. Notice ka nasa scrub ko. Yung timeline. Okay, kung gusto ko for example, gusto ko palitin ko lang. Let's say punta ko muna sa 0 Okay. Pwede kong i-scrub to. Okay. Ganyan. Notice ka may negative na siya. Pwede mong gawin 'yan, okay? Let's say ganyan. Control, sir. Control Alt left click. Okay, pag ganyan. Alam mo siya. Okay? Tapos yung right click naman, ito naman yung yung keyframe mo. For example, gusto mo yung keyframe hanggang 40 lang. So Control Alt left right click. Tapos drag mo. Yan, ganyan. So makukuha mo yung mo. Dito na lang. Yan yung pinakamadaling way. Okay? Or kung gusto mong i-scrub, Control Alt left click para ma-move mo. Okay? Okay, may mga usage kasi to. Ang usage nito normally sa mga loop animation. For example, meron kayong natin dito na example Logo na pala. Hindi, ito. Kasi gawa tayo ng ng scale lang ng aeroplano, for example. Hindi, spaceship for example. Okay. Assume na natin to convert ko lang to sa polygon. Okay, practice nyo rin yung yung modeling skills kasi importante din yan. Okay.
So, yung ito parang basic lang na ginagawa ko. Ayan. Dali, select ko muna to. Sir, naka-record yan, ha? Naka-record. Naka-record. Pinalik ko yung ano nyo? Activation. Binalik ko yung una kasi nag-problema dun sa ano. So, natin to. Ano na natin to? Hindi na muna. Kasi kailangan natin ng madalian ng na ano. Parang spaceship lang. Imagination lang ha. Wala naman tong ano. Wala naman tayong reference. Low poly lang. Oo. Ang movement kasi kailangan natin eh. Yung pinaka ano mo. Pag ako gumawa niya, parang submarine mo na kami. Oh my God. May submarine. Oo. Ako, sa box lang. Hindi na ako alis. Papasok din sa submarine. Kumbaga ito lang yung pinaka ano lang. Basta tandaan nyo yung paggawa kasi, minsan hindi mo naman kailangan lahat eh. Like for example, sa case na to, pwede mo siyang i-mirror lang. Like for example, mahilig ka lang sa right side, oo. Ganyan lang, no? Kasi, so, ano lang, laruin nyo lang yung ano, yung polygon. Ano ginagawa mo? Yung extrude. Right click, extrude. Sa ngayon kasi, Kotse sir, di ba plain lang? ang nangyari kasi ngayon, ano na, parang ano na lahat, dito na. So ito, tandaan nyo lang, 1, 2, 3, 4 to 1, 2, 3, 4, Okay. 5. Okay, so yung 1, okay, kung gusto mo i-select yung vertex, Okay. diba, i-select mo lang siya ganyan. Tapos right click ka lang, Kuya naman, tatanong pa lang dito Hindi ko alam yan eh. extrude, Dito ako. extrude. Ngayon kasi iba na. Kinder. Oo, balik ka sa ano, modeling. Oh my God. Tayo eh, sit down. Hindi. Ito lang yun. Ang pinag-iba lang kasi dito, right click nandito na eh. May Okay. extrude, may chamfer, ganyan. Yun. Tapos kung gusto mo naman yung, para mas madalian yung ano, yung command dito, like for example, kailangan ko ng extrude, no? Or let's say, turbo smooth. So, select ko lang to, X, press ka lang ng X. Yan, turbo. Type mo lang. Nandito na lahat, turbo smooth modifier, nandyan na. Talaga? Okay, so mas ano siya, X lang. Dati kasi yung X, yan yung cursor. 1 point. Nawawala, di ba? Oo. So ngayon, X Ay, ganun ba? equivalent to ano na. Hindi mo na kailangan pumunta dito para magano. Kalula naman yung... Ganyan na yung ano. 2016. Hindi, 2014 pa rin to. Ah! Oo. Bali ano lang. Kung ganyan, sir, kung kailangan kong lagyan lang ng mga line. Okay, ano Pero lang, hindi yung kanto. edge. Ha? Okay, pwede ka mag-edge. Press 2. Press 2. Okay, select mo lang to kung ano gusto mo. Sir, sinasagot sir. Right Huwag mo click, sagutin, hayaan mo siya. Oo, ganyan. Ko-connect niya yan. Ay, Yan. Chu. Oh Hindi ko my alam God. basic. Oh, okay. Balik natin yung modeling mo. Jam sandwich. Okay. Ginagawa ko. Hindi, gawin natin yan para ano. Boy, nag-modeling ako ng kotse. Oo, grabe. Plain lang. O, teka muna, sabihin ko na. Para malaman mo kung paano ginagawa yan. Oo. Slice. Slice ko yan. Yung old na way, slice. Ngayon, iba na. Mas madali. Slice plain. Slice yung ginagawa. Madali lang ha. Lagyan ko to ng ano ngayon, symmetry. So, X, symmetry. Type ka lang symmetry modifier. Yan siya. Pwede ka na mag-change ng ano, location. I-flip mo lang ganyan. Okay. Yun. So, convert mo lang sa polygon. Bullet. Okay, assume lang ito na muna. Wag na natin pa, ano, kasi importante naman yung Back sa animation. Okay, tandaan nyo yung float ng isang airplane para kapaniwala siya na lumilipad or lumulutang sa air. Kasi merong ibang animation na, for example, nakikita yung spaceship like ganito. Tapos gumaganon siya, 'di ba? Nagmo-move. So, merong ways kasi dito i-animate to, no? Ang kailangan lang yung timeline. Yung timeline na to, dapat alam mo kung paano ka maghati. So, let's say for example, kailangan ko i-loop. So, yung looping na to, kailangan ko siya, let's say 48 na lang. 48 yung time natin. So, rescale time. Okay? Kasi may i-divide mo ba ito yung 48, di ba, ano siya, 22. Ganon. Okay. So, tandaan nyo, ito yung 48, ito yung 0.
Okay. The way kasi mag-animate, pwede ka mag-set key. Okay. Set key ka dito. Pag nag-set key ka, notice ka ano na siya, no? Pero dapat i-select mo muna yung object. Kasi yung bawat object, okay, kung ano yung na-select mo, tsaka nag-move ka dito ng slider, na nakukuha niya yung kung ano mang movement na gusto mo. Okay. Dito sa filter, importante din to. Yung filter na to, meaning kung ano lang dapat animate sa kanya. Ngayon, pag nag-click ako dito, meron tayong rotation, position, scale, tsaka IK. Yung kailangan na natin dito is dalawa lang, position, tsaka rotation. Hindi yung scale kasi hindi naman to lumalaki. Okay, so tatanggalin ko to para less lang yung information na makukuha ng Kasi the more din yung nire-record mo yung motion mo, okay, kumakain din siya ng bytes, no? Kumbaga sa memory wise niya. So dalawa lang. Click OK. Ngayon, so kailangan ko to set key, tapos mag-set muna ako ng key dito para makuha niya kung ano yung initial. So click ko dito sa set key. I-notice ka meron tayo ditong ito yung key ng position tsaka rotation. Okay. Ngayon i-move ko siya dito, no. Ang gitna ng 48 is 22. Okay? Pero mag-move ako ng isang key dahil yung 22 na yan yung pinakagitna. Okay? So ang gagawin ko, i-move ko yung Z. Okay, move ko siya ganyan. Okay, tapos magsi-set key ako. Ngayon, na-record ng max. Okay, galing dito, pupunta siya dyan. Ito yung up. Okay? What if gusto mo ibahin? Okay, ang gagawin mo lang, right-click ka lang dito. Okay? Or right-click, let's say dito Okay, right-click ka. Yung na-touch natin is yung position. Kasi position na naman, up. So, yung up is Z. So, yung back to Z position, i-click ko to. Nakikita nyo dito may value siya. Ito yung value na tinaas niya actually. Kung ayaw nyo, pwede nyo siyang i-move. Okay, mamodify nyo yan. Okay, ito yung purpose ng value. So, meaning, wag naman masyado mataas. Kasi, over na yan eh. So, galing dito, yun na siya. Okay, ganyan. Okay. Ngayon, kailangan ko yung information papunta dito sa dulo. Okay, ibalik ko yung dito, no? Ika-copy ako lang. Kasi loop to. Okay? So, hold shift, left click drag. Lagay nyo lang siya dito. Ngayon, kung na-notice nyo, i-play ko balik ako dito. Okay. Meron na tayong movement ganyan, no? Notice ka tama yung niya. Okay, parang lumulutang siya sa hangin, no? So, gagawa natin itong mga clouds mamaya. Para maganda yung Okay. Okay. Ba't isa nag-set key pa? Isa naman automatic. Okay, so ito yung kinalabasan ng ng tamang subdivision ng animation nasa gitna. Tandaan nyo, yung gitna ng 48 is 22. Nag-move tayo one key para ma-accommodate natin yung movement na yun. Para hindi siya obvious na parang fake siya na gumagano, no? Okay, yung rotation naman kasi movement pa lang to eh. What if yung rotation? So i-divide naman natin yung 22 divide by by 2. So nasa 11, no? So mag-move tayo ng 12. Okay? 12. So dito, isi-set natin yung key, pero bago tayo mag-set ng key, okay, ang gagawin ko i-rotate ko to. Okay, i-snap lang natin para may angle tayo. Right click, naka 5 degrees po 'yan. Click natin to para isang snap lang. Okay, sorry. Dito dapat sa kabila. Ganyan. So 5 degrees, okay? I-set natin yung key ngayon. Okay, para ma-record niya yung movement. Okay? Tapos dito naman tayo sa kabila. Okay? Yung kabila is 40 in between ito. Let's say 36 ata. Si Ani, magaling sa math yan. Dapat may calculator ka. So Magaling yan si Ani sa math. Oo naman. Okay na yung clubhouse mo. Ayan. Kuya, ayaw talaga, kuya. Uy, ano yan? Ayaw. Ganun ang topic natin. okay. Pwede papalitan ng hat. May card ka ba? Hat pwede palitan. So ito na 'yun, no. Meron, null card. Okay, yung ginawa natin kanina, nag 5 tayo dito. Ngayon, sa kabila naman, dapat negative 5, no? Ganyan. Sa 33. Okay, so ngayon, magsiset key ako dito. Okay,
Once makakuha mo yung tamang timing, ang mangyayari dyan, tingnan pa. Balik tayo dito. Tingnan yung movement. Oo nga. Okay. Parang Kaso may stop tayo dahil yung ano natin dito, somewhere dito yung dapat. tapos sa dulo yata. Or 37. Yung timing kasi niyan eh. Okay. So, ang nangyari kasi dito, titingnan natin yung curve Yung curve kasi, ito yung pwede kayo mag-right click, may curve editor dito. Ito yung curve na tinatawag, no? Okay. So, it's either mayroon ditong mali, which is ito. Notice ka, hindi siya straight. Okay, pwede nyo i-move yan, ganyan. Yan. Yung blue, okay, tandaan nyo yung blue tsaka red lang yung gumagalaw. Okay, so meaning dito sa position, Z lang. So yung Z natin, ganito, dapat i-modify nyo. So yung rotation naman, nasa Y, nasa ano pa rin? X axis. Ito yung hindi siya straight, no? Ganyan. Pwede mong i-straight yan para mag-curve. Okay. Tandaan nyo ito yung pinaka-active lang na ano, na, kumbaga ito yung sa animation natin. Ay, ito na ba yun? Select natin. Okay. Ulitin ko ito yung X rotation, ito yung Z position. Itong timeline na to, ano ko lang itong dito, papunta dito, ito yung 48 lang, 0 to 48. What if gusto mo i-loop? Okay? So, meron kasi yung ano, ang mangyayari kasi dito, si-select natin to, curve editor, di ba nakikita natin to? Meron dito tinatawag na ano, under sa edit, okay? Meron tayo ditong controller. Okay, meron tayong out of range type controller, meaning pwede mong i-select to. Pag na-select mo to, meron kang option. Ngayon, ito yung constant. Ito yung constant lang na movement. What if gusto mo i-cycle? Pwede mo yan. Click mo lang yung cycle. Notice kayo dito ang mangyayari dito, ilulup niya. Hello. Ito, naglo-loop na siya ngayon, Nag-add siya. Cycle. Okay, yung cycle na yan, okay. Ang mangyayari kasi sa cycle, okay, paulit-ulit lang siya. Okay? So, kung nanonotice nyo dito, iba yung, punta tayo sa Z muna. Yung Z, almost okay na siya kasi yung pagka-curve niya okay, Seamless. What if sa X, hindi siya okay, no? So, pwede nyo i-correct yan. Click mo lang to. I-move mo siya ng konti. May ganyan. Tapos dito, move natin sa konti. Ganyan. Notice ka ano na siya, seamless na siya. Okay, ngayon pag na-play ko to, ang mangyayari kasi dito, loop na to naka-loop. Okay, naglo-loop na siya. Okay, what if kailangan ko pa ng maraming frames? Di ba naalala nyo? Control Alt left click. Now, pwede nyo to or pwede kayo mag-move dito. So, kahit ilang frames pa yan, ulit-ulit lang yan. As long na tama yung pag-compute nyo Wala na kailangan i-adjust sa ano. i-adjust nyo pa rin yung ano nyo. Notice ka lampas na siya sa 48. Okay? Notice ka nag-flick kasi yung hindi siya divided by 2. Tama. So, hanap ka ng number na divide by 2 siya. Okay? So, let's say 90... let's say 100. Tingnan mo si ano. Rin, Ayun, tingnan mo sir. Clubhouse. Cover yung clubhouse. Kuhaan sa Ano yun? You want some? Yeah. Okay. Yan siya, no? Ano Yun, yung Okay. Balik tayo dito sa ano. Kasi ito yung pinaka-importante Balik tayo sa 48 Okay, i-export na natin to sa sa ibang program. Kasi ito yung from Max, dito tayo gagawa ng mga animation Like yung Unity, dito natin gagawin lahat yung animation tapos ipapasok natin dun sa environment natin sa hanap tayo ng ibang environment kasi yun dapat Etong Max equipped na rin to pero tandaan nyo sa rendering side matagal. So doon tayo may mga technique kasi yan sa rendering. Pero sa ngayon, i-ano ko lang yung muna yung movement para makita nyo lang So export ko to. Okay, export selected. Okay, sa desktop na natin. Let's say ito yung spaceship. Sa Lumio mo ilalagay ko? Pakita ko sa'yo. Okay. FBX? FBX format, save mo.
Tapos meron dito kasing FBX na ano no, na option. Tandaan nyo palagi yung advanced option, no. Okay, nandito yung FBX file format. Yung mga lumang ano, hindi nila makabasa yung 2014. Ibabalik kayo sa 2012 na FBX format. Then under dito, meron tayong sa geometry. And wag niyo nang ano to galawin, no, kasi halos lahat na ano na. Meron dito sa animation, no. Okay, dapat naka-check. Tapos meron ditong bake animation. Ano tong purpose nito? Okay, i-bake ng Max yung animation sa object. Para paglipat doon sa ibang software, okay, ang mangyari dyan is ano niya na. So, isi-set natin to. Set nyo to. Meron siyang start tsaka end. Ganyan na siya. So, pag natapos na to, ito lang yung pinaka ano nyo. Okay? The rest, hindi mo na kailangan siguro camera. Tanggalin mo na lang. Lights, hindi mo rin kailangan. Yan, ganyan lang. Okay, tapos click OK. Okay. Tapos once na ano na 'yon, okay, nandito na 'yun sa ano, Spaceship FBX. So try natin tong loom 'yun, ha. Sandali. Sa loob yun, no? Sandali, ano ko lang 'to. Boom. Sino 'yun? Oh my god. Tirahin natin yung ano. Alin ba? Oh, ano nyo muna? Oh, di ba nakakaya? Okay lang? Gusto mo ba ba? Ubusin natin. Mas gusto ko. Okay, load ko lang, ha. Oh, sige lang. Sige lang, okay lang. Sige. Post mo na to. Ani? Sige, sir. Sige, kuya. Ito. Okay, dito na tayo sa loom. Oh my god. Okay, so i-import lang natin kasi mostly pag naggumawa na tayo ng mga animation, dito natin ipapasok para gawa tayo ng mga effects. Okay. Oh, lahat ng effects nandito. Talaga? Bakit ba nakanta So, ako? so add model, iloload natin. Puro lang dyan. Hindi, lahat nandito. Okay. Ha? So, spaceship, import mo dapat yung animation. Yan siya. Oh. Import. Nakalagay ko din, sir. Notice ka, meron ako dito ng ano, yan, ganyan siya. Notice ka, nagmo-move siya. At so, bawat lapagan mo. Okay. Move natin siya. Oh, you know? Ah, Naglulup na siya. Okay. Naglulup na siya. Oh, look. Okay. So, ito yung technique kung paano pinapasok yung mga animation sa loob. So, let's say... Meron pang shadow, Oo. Pag bumagsak sa grass, napipipi yung grass, hindi. shadow ng puno niya. Yan siya. Ha, sir? Yung damo niya. Nung binagsak mo, pag binagsak mo sa grass, mapipipi yung grass, hindi. Ah, pwede. Ito. Sige nga. Pag nag-on ka ng ano, kasi naka-embed naman. Kala ko hindi papatulan eh. Meron din pala talaga yun. Kala ko joke lang. Hindi, ito yung grass eh. So, yung grass Baka- height na to, Baka peke, hindi napipipi yung grass eh. Wag na, tigilan na natin yan. okay na. Ayumin yung ano, yung... Yung grass mismo. yung grass mismo, ah. Pwedeng pa-touch? Try ko. Sure. Chinudge mo ba sa kanya lahat to? Oo. Puntaling kita, Louie. Patayang, sir. Hindi, nagkakta dito. Huwag ka nang gugulo dun. Pwede rin ma-scale yan. Oo. Ayun nga, yung skill niya. Move ko dito. Ay, yung gusto mo tutupi yung grass? Oo. Ay, ano siya? Yung grass mismo na to, Kalokohan na yan, sir. ano lang, hindi na siya masyado, ano, interactive dito sa ano. Kasi dito, Bumabaon pa kumbaga, yung... galing lang to sa max eh. Bumababa siya. Unlike dito, notice ka, kasi speed 3 to. Eh, tuturo ko kung paano ginawa yung kahoy. Kasi yung kahoy, animated din yan. Andun din sa max. Max ba yung kahoy yan? Speed 3 to actually, pero plug-in siya with max. So, Okay. pwede mo siyang dun gawin. Mag-customize. Customize. Pero Okay. yung Dami. pag in-install namin, meron kami ganyan. Oh, nandun na lahat. Pagkatapos sa pinakopya ko klase, sa inyo. kalmi na rin ako. Yan ba epekto? So, notice nyo dito, lahat ng animation natin, kahit mga kotse yan, ha. So, yung mga kotse na yon, imagine gagawin natin dun sa max. Dito natin papasok. Tapos dito na tayo maglagay ng mga tao, di ba? Or doon may mga tao din dun sa max, pwede natin idalhin dito. Maganda yung tao dito gumagalaw kasi, no? Oh, gumagalaw na eh. Okay. Kasi dito lahat na. Sir, Pero kailangan ng ano. may tatanong lang ako, sir. Alin. Alam mo, meron akong picture.
ng restaurant. Ipapasok ko dyan, tapos doon ko palalakarin. Oo naman. Pwede ba yan? Oo naman. Sige nga sir, sample lang. Oo naman. Na-auto na eh. Ano ba? For example, sa picture ng restaurant. Sa animation muna tayo. Ako, you mean picture ng restaurant? Oo. For example, kahit anong picture. Kunwari picture yung Meron ano. ka sa- Tingnan mo na lang yung gawa Restaurant niya. yung puno. Motivin. Tingnan mo lang yung gawa niya. Ito, galing ka rin nga ng Max, dapat, let's say meron ka ditong box, so, gagawa ka ng box or whatever na ano dyan. Say, assume na. Say, billboard. Wala tayong ano eh. So, lagyan ko lang ng ano to, picture. Nasaan ang picture dito? Doon siya lang maglalakad sa picture Oh my na. God, wala Sa tayong loob, picture. Kahit anong picture Yeah, sir. parang- Basta merong in left o may interior. Hindi makareklamo kumain kasi ng Can't play. Oo. Ito na lang ito. Ano, kang Meron pa yun. Kaya pa kumain ka Mga pa. ugali. Pero kumain ka na sa Oh my God. Dali, ano ko ng picture. same business sir. may style to eh, no? Bigyan mo ng sandwich. Sige lang, sige lang. Ito manuhol oh. Oh my Lang God. yan, no? Nasa na ba? Nakabahala mo yung ano eh, yung momentum. May project ako eh. Doon ako na-isip. Eh, ba't di na lang yung project yung pagawa mo kay Sir? Kumain ka na lang. Oh my God. Ito, for example ah. Tulong ka pa. Yan. Ito, let's say for example, ito yung picture, save ko lang. Isa sa mga racket niya. Hindi sa office to. Okay. Racket lang naman ang Okay, ang gagawin kasi dito, di ba, ito yung picture. Okay, drag and drop nyo lang. Hindi mo pa alam yung drag and drop. Okay, so export mo lang to. Export. Okay, export selected. FBX. Okay. Board, billboard. Sample bill lang. Save. Okay. Ano yun, huwag ka manood. Save mo lang ha. Pero kung walang animation, tanggalin mo lang animation. Okay. Okay, ganyan. Tapos dito sa pasok mo lang siya sa loob. Okay, import. Bill. Gusto mo ni Sir. Tanggalin lang yung import animation. So, mamili ka lang dito. Yun yung arrow dun, ibabagsak. Oo. Okay, scale mo lang siya. Yan, pwede ka na umihi sa likod niyan. Oo. Ayan, yan. Bawal umihi. So, yung camera mo, Si O'Neal Baka may tanong ka pa. Hindi, Wala na tayo. papasok sa loob. okay. Assume mo yun yung restaurant? Ay, ito nga. Bali, papasok ka rin. Yung O, papasok. doon ka mag-anime sa loob. Okay, interior. Oo. Ba't kailangan pa ng yun? Okay. Huwag ka nang clubhouse. Okay. Ito na lang, lagyan na natin ng bahay. For example, may bahay tayo dito. Maraming bahay dito. Okay. Thank you po. Ayan. Yan. Okay. Ganyan lang siya. Ayun. Sa loob ng bahay, okay. Ni Kuya. Bakit ako ng ano? Ang clubhouse. May club. Hindi ka ano yan. Oh my God. Tato ka, suntukan tayo. Ganito Suntukan lang tayo yan, sa no? liga. Yung movie, ikaw na magre-record. Pero i-ano natin to kasi yung topic natin to eh. Okay. Kasi pinapat mo lang yung tanong. Para wala nang question. Okay, ganyan. So, play mo na lang. Madali lang kasi yung pero may mga technique kasi dito. Gusto pa niya pumasok ka sa loob ng bahay. Okay na. So, papasok ko lang camera. Pwede ba? Bitin Oo naman. yung mukha, oh. Bahay talaga. Next Saturday Okay, naman so, tayo. Next gawa ka ng isang animation dito sa loob. Yan, sa loob ka na ng bahay. Okay, Yung bahay na wala shot. nang ano. No, kasi dito one-sided lang 'to eh. Dapat yung ginawa mong bahay. Back face calm. Back face to. Yan siya. So kung okay. i-play Hindi mo mo siya. alam eh. Paano ba 2 points. Paano ba Back face calm. Kal. Back face ka. Okay. Okay, balik tayo sa ano. Alam niya yun. Okay. Madami pa tong ano eh. Okay. So ang gagawin kasi natin dito, normally kasi okay, natandaan niyo kung bakit nag-loop to. Yan. So yung looping na to, dito yun sa Curve Editor Okay. Doon natin siya pinili. Oo. Pero ano lang, position lang yung ginamit natin dito. Tsaka yung rotation. Kaya nagkaroon tayo ng movement na ganyan. So, the more kasi kayo na alam nyo yung curve, mas madali lang. Like for example, gusto nyo smooth to. Select nyo lang, pwede kayong mamili dito. May mga straight na linear, kaya merong medyo choppy. Ang sinasabing smooth, basta tuloy-tuloy yung ano na. Walang Ito, sine wave, yan yung tuloy-tuloy. Parang ganito. Mga smooth. Okay, pwede nyo rin siyang i-rough, no? Kung rough,
Pwede kayo mag-select dito, no? Select nyo lang siya. Or dito. Ganyan siya. Tingin ka muna sa So yung graph, tingnan yung itsura ng graph. Ganyan siya. Ay, parang ano ba yung tsura na? Ayun. Ano na. Ito. Para may kanto-kanto siya. Oh my God. Hindi sir, makinis. Ito makita yung Ano ba yan? Okay. Okay, pag graph kasi ito yung magiging ano nun. Yan siya. Yan, nagsi-click. Yan. Para may bells palsy lang. Pero kung ano, balik ka dun sa ano, X. Meron bang command na Ano yan? Isusmooth mo lang. mag-auto You know, pwede siya mag-auto, ganyan. Pwede ka rin mag-linear, ganyan. Or smooth. Yan. para hindi na... So, nasa inyo kung anong gusto nyo. Sino magtatawag ito sa mantik? Ano na? Ha? O sige. Ano nangyari? Kanino? So magkano po wala? So, magbabayad dito sa ano? Uy! Sa akin? Okay, yung project kasi natin na gagawin by bukas, dapat walang absent ha. Kasi ang mangyayari dito is gagawa tayo ng urban. So, kasi sa urban na scene, ang mangyayari dito, meron tayong mga elements na kailangan i-model. So, i-model natin yan step by step. Una yung daan. Kasi modeling tapos texturing. Kasi isuturo ko sa inyo pati yung UV. Importante kasi sa modeler or sa animator, yung UV. Okay, pakita kung bakit ha. Naka-record ba yun? Ay, naka-record na ba? Oo, naka-record na. Okay. Sa UV muna tayo. Kasi yung animation madali lang to ha. Ibalik natin muna to. Pag ako hindi kita tapon yung ganang gawa ko. Ha? Sir, save na. Hangal eh. Walang tapon, puro save yun. Okay. Okay, alala nyo to. Actually, na-discuss ko to yung pinakauna, di ba? Yung kailangan ng UV dahil sa texturing, no? So, let's say for example, meron tayo ditong ano, gawa tayo ng ano, mga texture, let's say, building texture. So hindi civil view ang gawin natin, sir? Mag-model talaga tayo ng mga building. Kasi kung mag-relate tayo sa civil view lang, hindi tayo makakustomize ng tama. Okay, yung civil view, enough na yun para sa mga background building. Okay, pero pag yung malapitan, yung madetalye, kailangan talaga model. So from picture na yan, kaya natin yung model. Oh, ito na, mahanap tayo dito ng ano. For example, ito yung mga ano, no? Let's say, yung maliliit lang na madetalye. Okay, ito for example. Punta ka ba rito? Okay, ito yung texture na to. Ito yung gagamitin natin muna, ha? Save picture as desktop. Okay, Sa Max yan, sir, ha? sa Max. Okay, dito sa Max, okay, kailangan natin ng plane. Plane lang yung gagamitin natin. So sa front, mamili lang kayo front, left, pero wag sa top ha, kasi naka-flat. So front view yung gagamitin natin. Okay, sa una, ang gagawin nyo, wag nyo muna lagyan ng segment sa plane, no? So notice ka hindi pa to scaled kasi hindi natin pa no. So yung pinaka diyan is yung scaled muna ninyo. Make sure na ganyan lang. Para mamaya may reference tayo kung ilang yung 1 meter or 2 meter for example. Okay. So dito, the way kasi kami maggawa talaga ng actual sa animation is hindi naman siya buo. Yung part lang kasi the more na binuo nyo siya, the more din yung kumakain sa ano. Yung part lang na gusto nyo ipakita na maganda, dun kayo mag-start, no? So, ang gagawin yan sa desktop, okay, yung building na to for example. Okay. So, dinrag and drop ko lang yung building. Okay, ang mangyayari kasi dito, okay, bago natin to make sure na i-UV nyo muna. Okay? Meaning, UV, ito yung magkakaroon tayo ng texture dito. Okay? So, ang ilalagay ko dito, pwede kayo mag-press X. Okay, UV. Okay, pwede kayo mag-UVW map. Okay. UVW map, okay. Pwede rin kayo mag-UV mapping, UV export, ganyan. So, pwede rin kayo mag-add. Hindi, kasi paulit-ulit kayo dito. Yung mouse nyo, nandun. Whereas yung X lang, kahit saan lang. Pwede ka lang mag-type, no? So, ang gagamitin natin dito is, okay, dito, no? Unwrap UVW
modifier. Ito kasi yung pinaka ano talaga. Notice ka meron siyang green na ginawa. Kung titingnan natin yung green na yon, i-open natin na. Pero bago nyo i-open, make sure na naka-polygon para ma-select nyo muna lahat. Okay? Notice ka nagiging red. Open UV editor. So, ito yung editor natin. I-discuss natin to pero sa ngayon, ipakita ko lang muna sa inyo yung gamit. Okay. Hindi natin makikita kasi checkered lang yung nakikita nyo dito, bali wala lang. Information wala lang. Pero kung i-change natin yung checker na to na pattern sa texture natin, malalaman nyo na ito pala yung ano natin. Ito yung pinaka ano dito. Okay, what if i-divide ko to? Tingnan nyo let's say delete ko to. Ito yung 2D niya na ano, representation. Kasi pag nag-drawing tayo sa tablet, dito tayo magdo-draw actually. Yan, hindi yung dun sa ano, okay? So ko-close ko to. Okay, ngayon naka-embed na yung UV. Pwede ko natin i-collapse, no? Collapse meaning convert ko siya sa polygon. Okay? Ngayon i-divide natin to kasi kung titingnan yung flat talaga, hindi naman siya 3D, okay? So paano natin to ano? Ang mangyayari dito, okay? Pwede kang mag-convert to polygon, di ba? Convert na siya as polygon. Pwede kayo select ng polygon. Select nyo to. Notice kayo red, hindi nyo makikita yung ano. Press lang yung F2. Toggle nyo lang to. Okay, para hindi kayo malito, no? Kung saan. Pero nakaselect pa rin yan kasi yung red nandyan sa gilid. Okay. The way dito lang sa ano, no, mas maganda. Sa front viewport. Press G para matanggal. F2 rin para hindi kayo malito. Okay. Ngayon, notice kayo may mga groove dito. Pwede nyo yung i-divide, no? Pwede kayo magamit ng ano, quick slice. Or slice. Ito, quick slice, Yung quick slice, select nyo lang left click. Kaya kayo ganyan, no? Siya na bahala. Click. Okay, meron na slice. Click kayo dyan. May slice na dyan. Although, hindi siya accurate. Notice ka, hindi siya straight. Pwede niya balikan mamaya. Okay, click nyo lang. Click nyo lang. Hanggang makakuha lang kayo ng tamang ano lang. Ngayon, balik tayo dito sa tanggalin nyo muna quick slice. Press 1 para sa vertex. Notice kayo yung vertex dito. I-select natin tong vertex. Para mag-straight to, meron ditong function na tinatawag na align. Okay? So, yung alignment nito ngayon, either Y or Z, no? So, try muna natin yung Y. Okay, notice ka nag-change. Pero notice ka nag-adapt yung nag-move. So, tanggalin muna natin yan. So, para hindi siya i-preserve nyo yung UV. Kaya tandaan nyo kanina, naglagay tayo ng UV. Click nyo to. Click natin yung Y. Ayan siya. Na-preserve niya yung UV. Okay? Na hindi siya nagdi-distort. Okay. So, ganun pa rin to. Flat pa rin. Okay? Wala lang. Baliwala lang siya. Pero dito, pwede na kayong mag-start. Okay. Like for example, kailangan natin i-divide to, no? So, select nyo lang yung edge. Okay? Pwede kayong mag-select ng polygon. F2 para makita nyo kung saan yung Okay? So, kung gusto nyo i-move to, press 1 muna. Kasi move natin to. 1. Move natin yung vertex na to para mag-straight lang. Mag-align lang siya kumbaga. Notice ka kahit i-move mo siya ganyan. Okay. Sa movement naman, tandaan nyo Okay. Dapat yung UV i-preserve nyo yung ganyan. Although nagmo-move siya minsan dahil dito sa okay, yung settings ng UV mo nasa 2.1 yan na channel. Ang channeling pala, i-discuss natin to kasi importante din to. Okay? Sa ngayon, dito lang muna. Ganyan lang. Okay, straight naman yung iba. So, ang gagawin lang dito is select nyo lang, using polygon or press 3 sa keyboard. Tapos, pwede kayong click nyo lang to. Dalawa na ngayon to, Kung press ko F2, dalawa silang na-select. Notice ka straight naman to. So, pwede ka gamit ng slice. Ng quick slice, So, click nyo dyan. Notice ka hanggang siya dito, Ayan, F2 ko, Okay, F3 natin para makita nyo. Ganyan siya. Okay, click. Nakaselect lang. Oo, nakaselect lang siya. Click. 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 Yun lang part na yun na may slice. Yun lang part. Yung selected. Pala yun? Ayan siya. Diba?
Okay, Mas saglit madali kaysa sa connect sir, no? yung ito, Connect. Pero pwede rin ako connect. pwede rin connect kung mabilis ka. Depende na sa iyo kung saan yung ano mo. Gusto mo ba yun? Tatapat Okay. mo pa sa ano? So ngayon nandito na siya, no? So kailangan lang natin, pwede mo na itong i-select ulit. Right click para matanggal yung ano. Select mo lang yung select mo dito. Okay. Okay. Ang gaganda kasi dito, Extrusion on. pwede ka ma-extrude. Okay. Extrude ka pabalik. Okay. Or pwede pa extrude na ganyan. Okay. Ilagay mo siya ng depth. Pwede sabay-sabay sir, no? Okay, sabay-sabay sila eh. Depende sa gusto mo. Okay. Ngayon, may mag-i-inset tayo dito. Inset. Okay. Ngayon, mag-inset siya. Ang problema lang sa inset, notice ka yung UV Ay, niya. nasisira din. Okay, nasisira, di ba? Okay, ganyan. Pero may parang Okay. Preserve na naman. Mape-preserve natin yan mamaya. Okay. Ngayon, ang ano lang dito is, ganyan siya muna. Okay, click OK. Tapos, i-inset nyo lang. Okay, pwede nyo itong i-divide naman ito to ulit. Kasi meron tayo dito sa ano, di ba? Pwede ka mag-extrude pero pabalik. Ayan siya. Ang galing pati yung, ano, yung map kasama. Oo, sinasama niya yung mapping. Ayan siya. Okay, notice ka meron na siyang depth. Hanggang fetch. Ayan siya. Ang galing. Okay, paano naman yung mga road, no? So mga road texture naman tayo. Madali lang kasi Bigay mo na mag-ano. link sa Vimeo. May Vimeo na yun Ah, eh. oo nga. Wala na mo. Oo nga, ano din siya. Kaya road texture. Ito kasi ito yung pinaka gamit na way para mas mabilis. Okay, hanap lang kayo ng road. Let's say kahit saan na dyan. Kasi ito. View. Okay. So save picture as road. Ayan. Okay, so lalagyan na natin to. Ayan. So dito naman, same din. Pwede kayong gumamit ng ano, X, tapos UVW map. Okay. Yung UVW map, 'di ba? Ano na 'to? Naka-fit na kasi 'to. So press ano, gizmo, pwede niyo tong i-rotate using E. Tapos ano lang, angle snap. Yan, para tama lang sa ano. Pwede nyo rin i-scale para tama yung sukat. Okay, nandito lahat yan sa gizmo ng UVW map. Again, balikan nyo lang yung pinaka-program, modeling. Okay, convert natin as polygon. Okay. Tapos again, select natin to lahat. Okay, press F2. Pwede kang gumamit ng edge na lang kasi madali lang dito. Select nyo yung edge, right click, connect dito. So dalawa, para dalawang connection. I-swipe nyo lang para ma-kuha nyo to. Okay. Tapos click OK. Tapos right click, select natin to. Extrude, pababa. Tama na tayo. Okay, yung mga natira ditong tanggalin nyo lang. Delete. Hindi mo naman kailangan yan. Okay, meron na tayong sidewalk, no? Okay, i-duplicate nyo lang to. Tandaan nyo palagi pag kayo, duplicate lang, no? Okay, para meron kayong maraming details sa nyo, sa scene. Okay, yan. Okay. So, itong mga to, pwede mo to dalhin sa Lumion lahat, no? So, tandaan nyo lang, yung pinaka nyo, pwede nyo i-group to. So, let's say ito yung urban. Okay. Urban As a kit. group. Okay. Kit urban. So, select nyo. Okay. Export selected. Okay. Urban. Okay. Click OK. Tapos balik dito. Okay. Dito. New tayo. Para at least may idea kayo. Import.
Load nyo lang. Orban. Walang animation to kaya move. Okay, pwede na kayo maglagay dito ng elements. Maganda to kasi yung detailed, okay, ma-retain niya lahat, no? So dito, maglagay kayo ng mga elements. Ito. Sir, ano yan hindi na i-render? Pinasok sa Lumion? Papasok natin, pero yung rendering dito rin. Okay, let's say lagyan natin ng street light, let's say ito. Ibig sabihin, pagka Lumion, babalik pa sa Max para i-render? Hindi na. Meron tayong render okay. dito. Okay. Mas mabilis yan. Mas ano siya, ganyan. Hindi ko talaga Hindi pa. Kasi ngayon, naguguluhan pa kayo dahil hindi pa siya masyado, notice ka dito. Okay. Yung rendering kasi nito, ang kagandahan is, for example, gagawa tayo ng animation dito, walkthrough lang, no? Okay. Record ako dito. Let's say, nag-move lang yung camera konti, or dito. Dito tayo mag-start, para hindi makita. Okay, move tayo ng konti. Konti lang. Okay. Ngayon, pag ni-play natin, ganyan siya, di ba? Okay. Yan lang yung scene natin. Kumbaga, yan yung pinaka-ano mo. Pero pwede mo siyang pahinaan, no? Decrease mo lang yung speed. Okay, para smooth na siya, ganyan. Or pwedeng move mo pa. Pwede rin magkaroon ng track yung camera. Pwede mo gamitin yung path ng max. Ano ko yan sa inyo. Okay, once na meron dito, 10 miller o... okay, lagyan natin muna ng detail, build muna natin to para at least may idea lang. Kasi maganda pag medyo complete na yung ano mo. Yun, Okay, scale mo lang kasi hindi tayo naka-scale ngayon. So sa pag ano nito, control shift sa move, control shift or sorry, alt pala. I-move mo lang ganyan. Move mo siya. Galing eh. Okay na. Naka-record. Ganyan. Ganyan siya. Okay. Ang trick kasi sa Lumion, yung mood lang. Meaning, pwede mong ikon ano yung mood na, let's say yung sa shadow. Ay, ganyan. Pwedeng gabi. Pwedeng gabi. Let's say gabi na to, no? Wala kang makikita. Pwede kang maglagay ng ilaw. Okay, let's say for example yung ilaw. Dito yun sa ano. Okay, hanap ka naka-AES na yan lahat. So, hindi ko makita yung ano, poste. Okay. Ang ganda kasi dito, kaya pag umaga, patay din yung ilaw, no? Namamatay. Ayan siya. Pwede mo rin niyang i-animate yung ilaw. Mga gabi, mga ganyan. So, ang drama kasi is yung sun rendering. So, try natin yung sa movie, Di ba ito yung movie natin? Ganyan yung ano natin, Pwede nyo itong bagalan, let's say, kailangan natin bagalan to. Para yung scene natin medyo mahaba. Ayan siya. So, matagal siya, di ba? Okay. Ngayon, dito, may mga effects to. Importante kasi yung effects, no? So, meron tayo ditong global illumination. Yan yung pinaka-ano ng Lumion ngayon. Kasi notice ka dito, pwede mong i-ano, no? May mga amount dito ng sun. Okay? Tapos pwede kang mag-add pa ng iba pa, like shadows. Notice ka nagiging yung ano niya, no? Yung ambient occlusion nandyan. Okay? Tapos meron pa tayo ditong moon, no? Or sa camera effects, yung depth of field. Okay? Instant na lahat. Yung focus natin, for example, ganyan siya. Yung f-stop medyo blurred dun sa dulo, clear dito. Pag na-play natin, ganyan siya. Okay. Let's say maglagay pa tayo ng iba pang effects. Fish eye. Meron ditong chromatic. No? Itong 2-point perspective gamit to kasi normally, ito yung notice ka. Okay. Nasi-change niya yung angle ng camera. Sa tamang lang. Okay. Ma-achieve nyo yung ma-achieve nyo yung realistic dito sa mga color correction, like yung vignette. Meron kayong vignette dito. Okay, meron ditong chromatic, Ito sa mga film na. Okay, pag na-render out natin to, nangyari dito, tandaan yung frame nyo. So, nakaka-auto to ngayon, 30 frames per second. Yung output, full, pwede nating i-save as 720p. Yan yung
mataas na resolution, 1024 na yan. 1080p yan yung mataas na 119 something yung ano nun. Okay, ito yung 720p, ito yung render resolution niya, 1280 by 720. Yung 360p, 640 by 360 lang, maliit lang, pang YouTube. Okay, so ito tayo no. Let's say ganito. So save natin. Okay, test. Oras yan. Hindi, render natin. Notice kasi naka GTX to. So, yung ano niya, yung mas mabilis siya. GTX na yan, sir. GTX 850M. Wow. So, Tapos yung isang 19 minutes tapos. yung GTX mo. Yung isa. 770 lang. Yung Intel HD 400 kasama. So 6 seconds lang siya per frame. So mga 19 minutes tapos na siya. 4.6 to ata. Magkano sa iyo? So pause natin to muna. Ito na yung ano, okay, ito na yung ano Stop lang muna natin to. Pwede kong escape. Para makita nyo lang yung quality. Ang amin makikita na no, kahit stop. Oo. Ito na siya. Right, lagay nyo, kaya i-stop mo? Ay siya. Yan yung smoothness ng ano niya. Like, ano natin. Ay, ganun lang, sir. In-stop eh. Kasi in-stop natin. Ayan. So, maglagay ka ng ano. Sila Imagine yung mga different tagal feel. pa rin ni-render. Pero madali na ngayon. Kung gagawin mo yun sa mano-mano na ano, abot ka siguro ng, let's say, mga 30 minutes more. Ganyan siya. True. So, tingnan mo yung mga ano, wala siyang flicker. Wala na siyang flick. Smooth na smooth. Smooth siya. Increase na naman ako nito. Ah? So, imagine buong city pwede mong gawin yan. Overnight lang naman, matulog ka pag-aga, tapos na, di ba? Okay. So, kopya nyo muna itong, ikakopya ko na lang ito dito. May sampukan. Okay lang ba sa inyo or gusto nyo ano to? Pwede ba sa USB yung video? Tap ko na to Kulang mo sa akin. Bumabusawat yan.